Hello guys, nandito tayo ngayon sa Diosdado Macapagal Museum dito sa Lubao, Pampanga. Sinamahan namin mag-asawa itong dalawang anak namin sa kanilang field trip na nag-aaral dito sa Escuela de Sofia of Caloocan. Maliwalas ang bungad pero dito muna tayo sa tour guide natin at makikinig tayo sa briefing. At yun yan, napag-alaman namin na bawal ang kumain o bawal magdala ng kahit anong pagkain o inumin. At ganun din naman, hindi pwedeng magkaroon ng flash ang mga cellphone namin para ma-preserve yung mga pictures o kung anumang mga items na nakadisplay dito sa loob ng museo. Siya nga pala guys, dati kami nasa Saudi Arabia kaya itong anak ko ay nakapag-aral pa sa Future Generation Philippine International School sa Riyadh. Masasabi ko maganda ang turo doon, natututukan ang mga estudyante kaya sulit ang binayad naming tuition fee. Tapos nung bumalik kami dito sa Pilipinas ay in-enroll naman namin siya dito sa Escuela de Sofia. Dito lang yan sa Caloocan North. Isang private school din at halos magkaparehas lang siya ng curriculum doon sa pinanggalingan niyang eskwelahan. Ang kagandahan lang guys, halos magkaparehas lang sila ng curriculum o kaya ng pattern ng pagtuturo. Kaya hindi halos nanibago yung anak namin. Ang nahirapan lang yung anak namin ay yung sa pakikisalamuha sa mga kaklase niya, sa pakikipag-usap dahil Tagalog naman talaga ang normal na komunikasyon dito sa Pilipinas. So, bihira lang yung mga nagsasalita ng English pero meron din naman, lalong-lalo dito sa private. So, yun nga, pag umuwi na siya, doon na niya binubuhos yung worries niya, nag-aalala na siya, umiiyak na siya. Tapos, yun talaga ang pinaka malaking adjustment na ginagawa ng mga lumaki o mga nakapag-aral sa ibang bansa. Yung pag-uwi dito, di malaman kung paano tumawid. Naalala ko pa nga nung sumakay kami sa tricycle. First time namin ng mga anak ko na sumakay ng tricycle. Yung bunso ko, paglapag namin sa loob, doon na siya umupo. Di siya umupo doon sa upuan ng tricycle. Bagkus kung saan namin siya inilapag, doon din siya umupo. Kaya nagtawanan na lang kami. So, yun ang isa sa pinaka adjustment na ginagawa ng mga nag-aral sa abroad, lalong-lalo na yung mga doon lumaki. At syempre, hindi nila alam kung paano tumawid sa kalsada, kung paano mag-order dito sa mga fast food kasi ibang-iba. Alam niyo naman, halimbawa sa Jollibee, minsan mga nagmamadali din makakuha ng order yung mga staff doon. Kaya minsan kapag sila ang umu-order, tumitingin muna sa amin kung tama ba yung pagkakabigkas nila. At yun nga, parang nako-conscious din silang mag-English dahil yung kausap nila Tagalog. Going back dito sa loob ng museo, kung mapansin nyo, hindi kami allow na pumasok sa pinakaloob ng library. Sa bungad lang kami sa pintuan at pwede din lang kaming pa-picture dun mismo sa pinto pero hindi kami pwedeng pumasok. Sa dami nga ng mga libro, syempre, kahit ako mismo ang pumasok dyan, matetempt talaga akong magbuklat ng mga libro at tingnan isa-isa yung mga naka-display na mga aklat na ito. Kaya ito, hanggang video na lang kami, hanggang picture na lang kami. Naunawaan naman namin kung bakit hindi kami inaalaw na pumasok. Kasi kung kaming lahat papasok, tiyak magugulo ang mga librong ito. Ito nga pala ang aking anak. Yan, enjoy na enjoy siya. Sa enjoy niya, hindi niya na malay na laglag na pala yung suot niyang cap o yung sombrero. Kaya yon, nakita ng aming tour guide, yon, babalik na sa kanya yung kulay pink na sombrero. Ito ang namiss namin guys nung pandemic na hindi kami gaanong sumali sa mga field trip. Ang asawa ko ay nurse by profession kaya alam na alam niya yung mga sasapitin talaga ng COVID. So talaga nagka-COVID kami pero sa awa ng Panginoong Diyos ay naka-recover naman agad kami. So medyo nadala kami na maulit yung COVID-19 na yun sa aming buhay. Dalang-dala na.
Dahil noong nasa Saudi rin kami, nagkaroon din sila ng SARS. Kaya ayun, parang dalang-dala na talaga kami. Yung SARS na yun ay parang similar din lang yung pinaka-symptoms niya. Kaya kailangan talagang agapan at palakasin ang katawan. Ito na guys yung sagisag ng Pangulo. Parang plate number niya, special plate number ng Pangulo ng Pilipinas. O ito guys, yung mga libro na naka-eskaparate na siya. Kaya di mo na talaga siya mahahawakan ng literal. Kaya hanggang sipat-sipat na lang tayo, tingin-tingin dito sa salamin at yung mga frame na hindi dapat naming hawakan. Kaya magkakasya na lang talaga kami sa tingin nito. Ang suggest ko guys, kung nasa field trip kayo, huwag kayong sumabay sa crowd at magpahuli kayo kasi kung sasabay kayo, hindi talaga kayo makakakuha ng magandang anggulo. At para ma-prepare nyo rin yung video cam nyo, yung camera nyo, yung kung may dala kayong mga ibang gadget para makuhanan ng maganda. Ito nga yung anak ko ay naiinganyo pang umakyat ulit kasi wala nang gaanong tao sa labas. Pero pinigilan ko na kasi limited lang yung oras namin dito. Ito ang advisor ng anak ko, si Sir Augustine. Nag-i-enjoy pa siyang makipag-picture, makipag-bonding sa mga estudyante na kasama na ang anak ko doon. Bale, ito guys ang pinakaharapan ng Diosdado Macapagal Museo. Kita-kita ulit tayo dito guys. See you. God bless.